bata pa din naman kasi si Beyonce, di ba? So natural lang po yan, and of course, lahat naman tayo dumadaan sa ganyang stage ng buhay natin, no? And hello guys, once again, welcome back to my channel and welcome back to Chloe TV. Ayan, maligayang pagbabalik sa ating munting channel. So ngayon, ito na daw, oh. Sabi ni Ma'am Charlotte of Cebu, most awaited interview from Kalingap Edu. So ayan, samahan niyo po ako ngayon guys at bibigyan po natin ng reaction itong mga katanungan na binabato ni Ma'am Charlotte of Cebu. Grabe naman yung binabato. Actually guys, talagang napakaganda po ng mga comment doon sa comment section sa video na to, kaya nainganyo akong bibigyan natin ng reaction kasi magaling itong magaling ito si Ma'am Charlotte magtanong, no? Kasi nung nakita ko po siyang in-interview niya si Kalingap Jomar, doon talaga ako namangha at first. So ngayon, titingnan natin muli itong interview na naman niya kay Kalingap Edu, kung ano yung mga tanong niya dito. And grabe, ang laki ng views ni Ma'am Charlotte dito guys, no? Ginawa tong interview na to 3 days ago. So ayan, meron na po siyang 47,000 views. Sasamahan niyo po ako ngayon guys, panoorin natin muli ito. Baka hindi niyo pa ito napanood, so huwag niyong sayangin yung pagkakataon na to. Panoorin natin muli ang interview ni Ma'am Charlotte dito kay Kalingap Edu. And for sure, marami tayong malalaman dito about sa kanya and of course kay Beyonce na rin, no? Kung ano yung status nila. So ayan, bago tayo magpatuloy, baka bago pa lang po kayo dito sa ating munting channel, please don't forget to hit the subscribe button. Isama nyo na rin po ang notification bell para every time mag-a-upload po tayo ng panibagong reaction video, updated po kayo. At higit sa lahat, huwag natin kalimutan palaging suportahan ang pinakaama ng Kalingap, si Kuya Bal Santos Matubang, si Ate Edna Vlog, si Kalingap Rab, at syempre si Jack Matubang. Suportahan din po natin ang ating Keyboys, Kalingap Partners, at ang ating mga charity vloggers sa Pilipinas. So kaya naman guys, huwag nating patagalin pa. Let's go. Panoorin na natin ang mga tanong ni Ma'am Charlotte kay Papa Eds. Nung while I had my interview with Beyonce, kinilig din ako. Pero iba din pala, no? Yung parang nabuo na yung ba, si Beyonce, tapos ito si Ado, naging match na. So, napakasarap sa feeling kasi ako kasi yung nag-i-interview sa kanila. So, ngayon, game ka na ba? Grabe yung game ka na ba? Are you ready? Sakto lang. Kinakabahan ako ng konti. Grabe, ba't ka kinabahan? Parang napa-professional kasing magtanong ni Ma'am Charlotte eh. At saka gusto ko yung niya, the way siya magtanong, yung diction niya, napaka-klaro. Kaya so professional talaga yung mga the way niya sa pagtanong niya. Kaya siguro kinakabahan dito si Papa Eds. Hira kitang makasalam mo sa sa ganito. Lalo na interview pang Nag-ano lang kasi personal kami, lang mga tatanong. hi to hi lang kami, no? Pag nagkikita, hi Edo, ganun lang. Pero palagi kong sinasabi, pwede ka ma-interview. Kaya lang yung oras talaga, yung timing. Pero buti na lang, no? Nakidnap natin siya ngayong gabi. Nakuha po natin yung oras niya. So Edo, kamusta ka ngayong gabi? Okay naman. Ito medyo nakakatuwa kasi nakasama tayo sa birthday party ni Dara. Okay, so ito pala yung birthday party ni Dara. Sobrang saya dito. Kompleto ang mga angels, kompleto ang mga Kalingap partners. Nagsama ulit tayo masaya pag sama-sama. Yeah, right. Yeah. So ayun po, no? Okay lang po si Edo. Of course naman, sino ba hindi magiging okay nandito si Sino nga yun? Ang pangalan niya? Sino yun? Si YT. Sino? Hindi ko narinig. Pasensya ka. Ganito talaga pag may edad na ay. Di ko na matandaan yung pangalan. Sino nga yung babaeng Dimod ko rin eh. Nakalimutin ako. Ay, ayaw mo mga Kalingap kanina po, no? Marunong din sumabay si Papa Ed sa mga mga joke. Yes, may po tayo, quick kwentuhan with Beyonce. Kaya lang dahil siya ay beneficiaries, hindi po siya allowed na mag-appear sa sa channel ko. So, pag may permission na, why not, right? So ayun, yes. So ayun po, Kalingap ni Ado. You are so famous, right? As far as I know, para sa Sana all famous. akin.
tayong pinipiling love team at dahil po si Edo po yung kasama natin, of course, we will stick and we will know him more patungkol sa Ang maganda dito kay Kalingap Edo guys, yung ano lang siya, hindi siya showy na pagkatao. Kumbaga, hindi niya kiniklaim na sikat siya, no? And alam naman natin na medyo may pangalan na talaga siya dito sa YouTube. So, parang humble lang siya palagi. Hindi niya kiniklaim na sikat na siya. No? Napaka-humble niyang tao. Hindi, may mga iba rin kasi na tayong nakikita. Actually, hindi naman lahat, pero may mga ibang vlogger na kahit hindi naman gaano kasikat, ipiling nila sobrang sikat na sila. Pero dito kay Kalingap Edo, talagang iba yung attitude ni Kalingap Edo talaga compare sa ibang mga vloggers. love team na meron siya ngayon. Yeah. So, hala. Parang natatakot kaya ata. Hala. So Edo, how do you feel na yung love team mo ay talagang sikat na? Isa sa pinaka-sikat sa Team Kalingap. Parang hindi ko naman masyado iniisip na na sikat eh. Parang dati lang kasi para sa akin parang medyo medyo parang kumbaga sa ganito medyo parang medyo veteran. Hindi na bago. Parang nasanay na siya, parang ganon, no? Hindi na bago eh. Kaya parang normal na lang pero hindi ko naman sinasabi parang sabi mo parang sikat, hindi naman ako. Para sa iyo hindi ka sikat. Para sa akin lang kami, parang empleyado pa rin, normal na empleyado, di ko man inaano ang sarili ko. Kaya nga sa ganito talaga, tinitake honor ko itong mga ganong klaseng interview sa mga partners natin kasi syempre nakakatuwa dahil napagbibigyan. Yeah. At ito Napakalaking tulong din po kasi guys ng mga ibang keyboys natin yung pag-interview ni Kalingap Edu kasi alam naman natin na mataas talaga yung views pag sila yung topic eh. yung paraan na Pagbibigyan tayo na At least kahit papaano nakakatulong siya sa simpleng paraan, di ba? So maganda na rin yun. Malaking tulong din po yun especially sa mga keyboys natin na medyo mababa yung views. And ayun, nakakatulong kahit sa simpleng pag-interview lang niya, napakalaking tulong po yun sa ating ibang keyboys. Yes. Ito din ako yung nakakasama ko sa mga ganito. that's true. Ito din yung Nagpapahalaga nila yung ko. ito din yung paraan na makilala ka nila. Kasi iba kasi yung nakikita nila sa teleserye. Right? Mm-mm. So since nasabi mo ang ganitong trabaho, inisip mo ba yung love team mo, yung pagiging love team mo kay Beyonce ay trabaho lang at walang personalan? Hindi masasabi kasi marami naman akong ginawa sa kanya na hindi talaga parang sa trabaho lang na hindi utos ng mga bossing ko. Oo. At kusang gawa ko yun para sa pag-alalay kay Beyonce, sa pag-aalalay niya, pag-support sa kanya mismo talaga, hindi lang sa trabaho. So parang like Mahalaga sa atin. trabaho and Mahalaga. personal together. Yes. So doon nabuo yung maganda ang kinalalabasan dahil nga trabaho and then personal, you combine it. So yun yung rason kung bakit tinangkilik at swak sa masa baga. Right? So anong masasabi mo na kang Beyonce na at naman natin na bata pa yung edad niya, then mahihain pa siya. Sinabi niya during sa interview natin, isa ka sa pinakarason na nagpa-boost ng kanyang self-confidence. Yes. Anong masasabi mo dito? Thank you dahil parang mo yung mga Parang ang nangyari si Kalingap Edo yung nagiging mentor ni Beyonce, no? Kasi napapansin talaga natin, no? Kung napapansin nyo, kung nakita nyo po yung first vlog ni Kalingap Rab kay Beyonce, sobrang napakamahiyain po talaga si Beyonce noong mga time na yon. Talagang wala siyang confidence sa sarili niya, humarap sa camera, makipag-usap sa ibang tao. And dahil ito kay Kalingap Edo, grabe sobrang ang laki ng pinagbago ng niya, yung sarili niya, nagkaroon siya ng mas kumpiyansa sa sarili niya. So yun yung naibigay ni Kalingap Edo doon kay Beyonce. So sobrang napakalaking tulong po talaga ang pag-love team nila kasi mas lalong nakilala pa si Beyonce, at the same time mas nagkaroon pa siya ng mas malaking kumpiyansa sa kanyang sarili. ginagawa ko
ko rin siyempre para sa iyo. Sinasabi ko naman lagi sa kanya na andito ako para sa kanya, para matulungan siya, pamilya niya. Nung una kasi talaga sobrang hirap niyang parang pasalitain man lang, kahit konting salita ang hirap. Kasi sobrang iya. Kahit isang salita, Kasi hindi mo mapipilit. bago pa lang siya noon. Hindi sa talagang ang ugali niya talaga. Ang mahiyain. Sa isang buong meeting namin, minsan bilang lang sa kamay ang salita niya sa isang Talaga? Ganun talaga, sobrang hirap. So parang nag-a-adjust ka. Ako, pagka nagkami lang, sinasabihan ko na, dinaguide ko, sinasabihan ko ng ganito, okay lang yan, okay lang pa ganito. At ako rin, parehas lang kami, kasi ganun din ako nung una. Kaya nakikita ko yung sarili ko minsan sa kanya, na ganito. So like, yun yung Dito kasi sa pagbablog, kailangan mo talaga ng tawag dito, makapalang mukha, no? And we know naman from the very beginning na si Beyonce ay galing sa mahirap na pamilya. So usually yung mga taong ganyan, wala talagang kumpiyansa and nahihiya sila, baka magkakamali sila, lalong-lalo na yung mga taong nakapaligid sa iyo is may mga kakayahan, 'di ba? Mga professionals. So, hindi talaga natin maiiwasan na may mga tao na parang iniisip na palagi sa sarili nila na napaka-down nila. Buti na lang nandito si Kalingap Edo para mas lalo siyang matulungan, no? At kita naman natin ngayon na sobrang ang laki na ng pinagbago ni Beyonce. Minsan nakikisabay na siya sa pagjo-joke ni Kalingap Edo. So, malaking tulong po talaga. Napakalaking factor po talaga yung pagla-love team nila. So, sana'y tuloy-tuloy pa, no, magkaroon pa ng kumpiyansa si Beyonce sa kanyang sarili para at least mamaboost niya yung self-esteem niya. Kasi alam naman natin at nakikita talaga natin na may potential itong si Beyonce, especially sa showbiz, kasi pang model yung dating niya. Talagang meron, kumbaga, sasabihin natin meron talaga siyang ibubuga, no? Ganon yung personality ni Beyonce. So, napakalaking tulong ang love team talaga. yung dahilan na naiintindihan mo siya dahil doon ka din nagsimula. Oo. Pero ngayon, anong masasabi mo? May malaking changes ba si Beyonce? Sobra. Dun sa taong parang hindi mahulugan sa pinggan na ganung klase ng gali. Naging siya, parang mas nag-improve siya na sarili niya, pakikipag niya sa kapwa niya. Sobra talaga, hindi mo naman siya makikilala kung ano siya, kung malaman mo yung ugali niya nung una. At nakaka-proud dahil nakita ko yung pagbabagong yun. At masaya ako para sa kanya dahil yung niya parang mas masaya siya ngayon. Wow! It is Isa rin sa maganda dito kay Kalingap Edo, guys, yung hindi siya yung tipong taong selfish na siya lang yung dapat aangat, di ba? Kasi palagi niya talagang iniisip, hindi lang po si Beyonce, kundi yung pamilya ni Beyonce. No, kasi gusto niya na matulungan yung pamilya ni Beyonce kasi sobrang hirap ng buhay nila. And yun, palaging iniisip ni Kalingap Edo na matulungan yung pamilya niya, matulungan niya si Beyonce na makapag-aral. So, napakalaking tulong ang ginawa din ni Kalingap Edo. And ngayon talagang kung papapansin niyo yung mga serye nila, nandoon na yung, kumbaga, hindi na sila awkward sa isa't isa. So, talagang they are getting to know each other na talaga yung mag-hobby at YP natin. really because of you. Ang laki talaga ng mo, Impact. mo sa buhay ni Beyonce. Kasi nga, base sa kwento niya, no, alam naman nating lahat na si Beyonce ay personality na yung mahiyain. And then nakita ko din siya dun sa Cebu. Di talaga kami nagkwentuhan, ay pangiti-ngiti lang siya. Ganun lang siya talaga. Yung may napakita lang niya yung presensya niya. Tapos ngiti-ngiti. Nakita ko rin si Beyonce dito sa SMC side. Pang hi-hi lang siya. Yung ganon. Hindi talaga siya makwentong tao. No? So, natural lang din naman yan na may mga tao talagang hindi pala salita. Lang, tapos ganito, no? Parang mga facial expression. Pa-smile-smile. Oo. Pero ngayon, madaldal na Madaldal na siya. Ang Sobra. galing na nga niya manggulat sa akin. Oo nga. Magugulatin pa naman ako. So ayun, no? Ang sarap sa pakiramdam.
Masarap sa pakiramdam na ang Yes. isang tao ay nagbago dahil sa tulong mo. Oo, nang Di ka ba naiyak doon? Parang hindi naiyak naman, ka. hindi naman, para na, ano lang, Proud si Papa Eds doon sa part na yun, no? Na yung tipong siya yung nagpa-boast kay Beyonce. Siya yung naging dahilan, isa sa dahilan kung bakit ganito na yung ugali ni Beyonce ngayon. parang masaya lang talaga ako para sa kanya dahil sa, ano, sa tulong natin. Napaka-supportive talaga ni Kalingap Eds, no? So, tama yan. Nag-ano niya, parang mas gaya niyan. Hindi niya yung, ano, parang Yeah. hindi siya magaling makibanding sa ibang tao. Makihalubilo. Oo. Mhm. Ngayon parang mas ano siya, mas madali na siyang makitao. Wow. Maganda 'yon sa ano kasi kailangan natin yun habang tumatanda tayo. That's true. Kailangan natin mas magaling makihalubilo sa tao kasi Makisama. pagkatapos natin magano sa edukasyon, isa yun sa pinakakailangan ng tao. Isa pa naman sa gustong magiging career ni Beyonce is magiging flight attendant, 'di ba? So dapat talaga ma-boost yung self-esteem niya kasi pag flight attendant ka, palagi kang nakaharap sa mga tao. So dapat talaga dito pa lang habang bata pa siya, dapat ma-boost na niya yung confidence niya. No, kasi talagang napakagamit niyan pagdating ng panahon in the future kung magiging flight attendant man siya. So napakalaking tulong talaga yung kumbaga ngayon sinasanay niya yung sarili niya. Tao. Magaling makisama sa mga ano para magkaroon ng magandang trabaho. Ngayon ba, sa personality ni Beyonce, sa tingin mo, may igaganda pa ba yan? May magandang pagbabago pa ba? Or okay na yun? Actually, okay na yan. Okay na yun sa ano. Sa yung ugali niya yan kahit ganyan lang ano. Pero ano kung hindi ko naman alam kung ano pa ba ang kulang. Hindi ko na maisip eh. Parang perfect naman siya sa Kasi ganyang nakuha klase. na niya, oo. Na-improve na Oo, niya. nag-improve Malaki na yung lang. pagbabago. Siguro magano lang siya mas maging ano, medyo yung kanyang focus ay ano niya, medyo ano niya sa kanyang pag-aaral ano, kasi medyo minsan nadidistract siya sa mga bagay na sa paligid niya at medyo ano, bata pa siya eh, kaya naiintindihan ko. Oo. That's true talaga. Iba pa yung Iba yung way ano, of di pa thinking niya sa'yo. Kasi masarap magano pag bata pa. Maturity niya na ano pa, kailangan pang improve. Hindi pa na-develop masyado yung maturity niya. Eh, bata pa din naman kasi si Beyonce, di ba? So, natural lang po yan. And of course, lahat naman tayo dumadaan sa ganyang stage ng buhay natin, no? Mas maganda rin po kasi na mas i-enjoy pa natin yung pagka-teenager natin kasi hindi na maibabalik yung panahon eh. Darating din naman tayo sa panahon na talagang puro na lang serious yung gagawin natin. So as much as possible habang bata ka pa, so you just enjoy, no? Ang importante, stick to the plan ka, nandoon ka sa goal mo para maging maganda yung buhay mo in the future. Pero ngayon, talagang ibang-iba na si Beyonce, no? At nung napanayam ko siya, Edo, ako na bilang isang interviewer, ako talaga yung napahanga kasi sa murang edad niya pa lang, magaling na siyang mag-express ng kanyang saloobin. At marami, hindi lang ako, kundi lahat ng mga manonood mo. So ayun, hindi ka lang isang kaibigan, hindi ka lang isang on-screen partner, love team, kundi ikaw ay isang mentor din ni Beyonce. So congratulations for that, no? Ang laking tulong mo talaga sa kanya. Isipin mo kung hindi ka nag-exist sa buhay niya, ano kaya magiging buhay ni Beyonce ngayon? 'Di ba? See? So ang ganda talaga kasi isa ka sa parte ng kanyang pagbabago. Ngayon, So hanggang dito na lang muna guys ang ating reaction video. At yun, sobrang galing, no? Napagaling ni Ma'am Charlotte mag-interview. Napakagaling niyang mag-express ng kumbaga walang masabi si Edo to the rescue agad yung thoughts niya. No? Marami siyang thoughts, napakagaling. And napakaganda ng diction niya guys. Isa talaga sa nagustuhan ko yung diction niya dito. Ang galing niyang magsalita. Sobrang nakaka-proud lang itong si Kalingap Edo kasi makikita mo talaga sa kanyang mga sagot na hindi lang para sa kanya, hindi lang para mas makilala pa siya, kundi gusto niya talaga na marami pa siyang maitutulong dito kay Beyonce. And alam naman natin na noon pa man si Beyonce is napakahirap talaga ng buhay nila. So napakalaking tulong talaga
ang pagdating ni Kalingap Edo. Kasi kung walang sabi nga nila doon, sabi ni Dr. Love, kung hindi nag-i-exist ang love team ng EDSI, so wala talagang sponsor si Beyonce. So sobrang napakalaking tulong po talaga ni Kalingap Edo yung love team nila, kaya nagkaroon ngayon ng maraming sponsors ang ating EDSI. And kita nyo naman guys, sobrang napaka-blessed ni Beyonce kasi siya ang isa sa pinakamay malaking pabahay sa ating team Kalingap. And just imagine, million po yung gasto doon sa pabahay na yon. So sobrang napaka-blessed talaga ni Beyonce, at dahil na rin po kay Kalingap Edo. So ayan guys, mga palagi nagsusuporta dito sa EDSI, so ipagpatuloy lang po natin ang pagsuporta, hindi lang po dito sa EDSI kundi po sa lahat ng love team ni Kalingap Rob, no? And of course, sobrang napakalaking tulong din po ni Kalingap Rob dito kay Beyonce, sa pabahay ni Beyonce. Sa mga hindi pa po nakapanood nito guys, huwag niyong kalimutan, panoorin niyo po. Medyo mahaba-haba kasi yung interview ni Ma'am Charlotte dito. So hindi na lang po natin tapusin para may may excitement pa kayong panonoorin ito. So panoorin niyo po ang buong video, marami pa kayong malalaman about dito sa interview ni Ma'am Charlotte kay Kalingap Edo. Bago ko tapusin, baka di pa kayo nakapag-subscribe dito sa ating munting channel, please don't forget to hit the subscribe button. Isama nyo na rin po notification bell para every time mag-a-upload po tayo, updated po kayo. At higit sa lahat, huwag natin kalimutan, suportahan lahat ng Kalingap. Ito nga po pala si Chloe TV, marami pong salamat.